Ang nakaraan, nagpasalamat itong si Cora dahil nasagip ang buhay ng kanyang mister sa tulong ng bata. Laking gulat naman ng ginang nang malaman ang kalagayan ng bata at napag-alaman nito na siya pala ang anak ni Lucy Belmonte, ang nag-isang anak nila na pinalayas noon ni Mr. Andrew ilang taon na ang nakalipas. Andrew, hindi mo siya pwedeng palayasin. Alam mo bang ang batang ito ang tumulong sa'yo para madala ka dito sa ospital? Kaya malaki ang utang ng loob natin sa batang ito. Isa pa, marami ka pang dapat malaman tungkol sa anak nating si Lucy. Pwede ba, Cora? Ginagawa ko na ang lahat para mahanap si Lucy. Wala na nga akong sapat na tulog para makita ko siya pero wala eh. Andrew, wala ka bang naalala sa batang ito? Titigan mo siya na mabuti. Wala ba siyang kahawig? Lalo na yung mga mata niya. Cora, kung mayroon kang gustong sabihin sa batang ito, sabihin mo na. Huwag mo na akong mahirapan pa. Paglabas ko dito, ipagpatuloy ko pa rin ang paghahanap kay Lucy. Marami akong magkakamali sa kanya. Gusto kong humingi sa kanya ng tawad at maitama ang lahat. Andrew, wala na. Huli na ang lahat. Hindi mo na maibabalik pa si Lucy. Cora, ano bang ibig mo sabihin? Makinig ka, Andrew. Ang batang itong nasa harapan mo ngayon, siya si Richard Belmonte Thomas, ang anak ni Lucy at ni Harold Thomas. Cora, hindi kita maintindihan. Andrew, wala na si Lucy. Pumanaw na siya dahil sa isang sakit. At itong batang ito, ang kanyang anak na bagalagala na lamang sa bangketa na siyang tumulong sa'yo. Hindi ito maaari, Cora. Bakit nangyari ito sa kanya? Dapat ako ang sisihin sa lahat ng nangyari sa kanya kay Lucy. Andrew, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam mo ba, tumira itong si Richard sa kanyang tatay noon pero dahil anak lamang siya sa labas, hindi siya itinuring pamilya. Inabuso siya at sinaktan siya. Ano itong nagawa ko kay Lucy? Hindi ito maaari. Andrew, nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibalik pa ang buhay ni Lucy. Kaya sana, bilang pag-alala natin kay Lucy, gawin natin ang lahat para sa kanyang anak na si Richard. Alam mo bang, nakuha ni Richard ang mga mata ng kanyang ina? Oo, tama ka, Cora. Kailangan nating bumawi sa lahat. Iho, simula ngayon, dito ka na sa amin. Wala nang mag-abuso sa'yo. Magpapatuloy ka sa pag-aaral mo. Ako ang lolo mo at siya naman ang lola mo. Lolo, lola, matagal ko nang pinangarap na sana meron din matatanggol sa akin. Sa amin ni nanay noon. Pero hindi ko inaasahan na darating kayo sa buhay ko. Salamat po, lolo, lola. Hayaan niyo po, magiging mabait po ako sa inyo at sisikapin kong makapagtapos ng pag-aaral para kay nanay at sa inyo. Maya-maya pa ay muling pumasok ang doktor para obserbahan ang kalagayan ng pasyente. Mr. Belmonte, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Okay na, Doc. Kung tutusin nga, pwede na akong lumabas ngayon eh. Sa ngayon, Mr. Belmonte, kailangan mo pang magpahinga ng sapat na oras. Marahil bukas, pwede ka na makalabas. Naku, Doc, maraming salamat. Naku, wala yun. Dapat sa'yo, sa bata ko pasalamat dahil siya ang tumulong sa'yo, hindi ba? So paano, Mr. Belmonte? Mukhang maayos ka naman at pakiramdam ko ay malakas ka na. Sige na, pupunta muna ako sa ibang pasyente. Muling lumabas ang doktor. Halika kayo dito ang dalawa, Richard, Cora. Pwede ako ba kayong mayakap? Lumapit naman ang dalawa sabay niyakap ni Andrew. Hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa mga nagawa niya noon sa mag-ina. Kinabukasan ay tuloy na ngang nakalabas sa ospital ang pamilya. Sumakay na sila sa isang sasakyan na pinagmamaneho naman ni Cora. Pagkarating sa bahay ay nagulat itong si Richard dahil sobrang laki pala ng bahay na iyon. Bakit, Richard? Lola, ang laki pala ng bahay niyo dito. Richard, hindi lang yan sa amin.
Kung anong meron sa amin, magiging sayo na rin ito. Sa araw na iyon ay doon na nga nakatira itong si Richard at pinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos siya sa kolehiyo. Richard, natutuwa talaga kami ng lolo mo dahil isa ka ng ganap na negosyante ngayon. At dahil dyan, nakapag-desisyon kami ng lolo mo na ipamana namin lahat sa iyo ang mga ari-arian namin, lalo na ang kumpanya. Pero Richard, gusto ng lolo mo na magkaroon ka ng girlfriend at siya ang makasama mo sa buhay mo at sa pagpapatakbo ng ating negosyo. At sana bago kami mawala dito sa mundong ito, makilala namin siya. Lola, wala pa kasi ako nakilala at nagustuhang babae pero huwag kayong magalala. Darating din yun. Dahil handa na itong si Richard, kaya naman pinakilala nito bilang bagong tagapagmana sa kumpanya at marami ang nagulat sa pagpapakilala sa kanya. Oh, iho, kumusta naman ang bago mong trabaho? Lola, hindi pala basta-basta ang posisyon na binigay mo sa akin eh. Iho, naniniwala naman ako na mas magaling ka pang tagapagmahala. Lalo na kung meron ka ng inspirasyon. Lola naman. Lumipas na mga buwan ay mas naging kabisado na ni Richard ang lahat ng trabaho sa kumpanya. Sa kabilang dako naman, umaga noon namasyal itong si Richard. Gamit nito ang regalong sasakyan ng kanyang lolo Andrew. Naisipan niyang pasyalan ang ilan sa mga lugar noong kasama pa nito ang kanyang ina. Bumaba siya sa sasakyan at naglakad. Uling pinagmasdan ang naturang lugar. Mga masasayang alaala na lamang ang nabubuhay sa kanyang isipan ngayon. Sa kanyang paglalakad ay meron siyang nakasalubong na dalaga. Dahilan at nagumbuguan silang dalawa at muntik na siyang matumba. Naku miss, pasensya ka na. Hindi kita napansin eh. Ayos ka lang ba? Okay lang sir, ayos lang po ako. Pasensya na rin kayo, nagmamadali kasi ako eh. Nagpatuloy na lamang ang dalaga sa kanyang paglalakad. Samantalang nanumbalik naman sa isipan ni Richard ang babaeng nakabanggaan niya kanina lang. Mukhang kilala niya ito pero hindi niya matandaan kung saan. Kinuha ni Richard ang wallet sa kanyang bulsa ngunit nagulat siya dahil wala na ito. Marahil yung babae na kabunggo niya kanina ang kumuha ng kanyang pitaka. Samantalang mabilis naman tumakbo ang babaeng nakabungguan ni Richard. Hawak-hawak nito ang isang wallet na nalalaman ng calling card, pera at ilang mga IDs. Laking gulat ng dalaga kung sino ang nagumay-ari ng wallet na iyon, Mr. Richard Belmonte Thomas. Biglang napaisip itong si babae kung saan niya nakilala ang lalaking iyon. Muling naglakad naman ang babae papalayo pero hindi niya inasahan na mahabol siya ng lalaking dinukutan niya ng pitaka. Miss, alam kong ikaw yung kumuha ng pitaka ko. Pakiusap, ibalik mo yan sa akin. Ikaw ba si Richard? Yung batang nakasama ko noon sa panglilimos? Laika? Ikaw ba yan? Ang ganda mo naman ngayon. Hindi ko inasahan to. Pero bakit ganito ang trabaho mo? Isang mandurukot? Hindi ka ba natatakot? Richard, masyadong mababa ang kitaan namin sa panglilimos. Isa pa, wala na si George. Nahuli na siya ng mga pulis. Kaya ako na ngayon ang naging kahalili para maging pangulo ng grupo. Alam mo, maraming mga bata na ngailangan ng tulong. Mga batang inabandona ng pamilya. At kami ang tumutulong sa kanila. Pero nahihirapan ako lalo na sa pagdating sa pinansyal. Kailangan ko ng malaking halaga para mapakain ko silang lahat. Kaya nagawa ko ito. Laika, natandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon bago ako tumakas? Oo Richard, natandaan ko. Hindi ba ang sabi mo na balikan mo ako? Pero hindi ko naman alam na gagawin mo iyon. Kaya nga Laika, for how many years, bumalik ako dito dahil may nag-joke sa akin na muli kang balikan. Talaga ba Richard? Pero paano mo kami matutulungan? Lalo na ang mga ulilang mga kabataan. Pagdating sa ganyang mga bagay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanyang pagkain sa loob ng isang buwan o masigit pa. Ha? Tama ba ang narinig ko sa iyo Richard?
Pero paano? Alam mo, nagsumikap ako. Ginawa kong lahat dahil may pangako ako sa'yo. Tara, sumama ka muna sa akin. Kumain muna tayo sa labas. At pagkatapos, bibili tayo ng mga pagkain para sa mga batang tinulungan mo. Pasensya ka na, Richard. Oh, ito na pala yung wallet mo. Alam mo kung tutuusin, ayaw ko na talagang ganitong trabaho pero napilitan lamang ako dahil naawa ako sa mga bata. Alam ko naman yun, Laika, na hindi ka talaga masamang tao. Matapos nilang nag-uusap ay sumunod na lang itong si Laika at sumakay sa sasakyan. Alam mo, Richard, hindi talaga ako makapaniwala sa iyo Sa loob ng maraming taon, naging ganito ka na kayaman. Ang totoo, Laika, yung mga bagay na nakita mo ngayon ay dahil yan sa kayamanan ng lolo't lola ko. At ako ang nagpatuloy sa kanilang nasimulang negosyo. Nagpasalamat ako sa iyo dahil noong panahon na pinatakas mo ko, yun din ang panahon na nagkita kami ng lolo ko. Paano kaya kung hindi mo ako pinatakas? Marahil hanggang ngayon, hindi ako magiging ganito at sa lansangan pa rin ako nakatira. O siya, nandito na tayo sa restaurant. Pumili ka na ng gusto mong kainin at pagkatapos natin kumain, bibilang kita ng mga bagong damit. Pero, Richard, nakakahiya naman. Baka sabihin mo na inaabuso ko na ang kabaitan mo. Kulang pa to, Laika, bilang kabayaran ko sa pagligtas mo sa akin. Ang gusto ko nga, kung papayag ka, magtrabaho ka sa akin sa kumpanya bilang isang sekretary. Pero, Richard, anong alam ko sa ganyang trabaho ni hindi nga ako nakaapak ng high school dahil wala na rin ang mga magulang ko noon. Alam mo, Laika, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang mag-aral kahit sa bahay lang. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Mag-aaral din sila para naman hindi na sila gumawa pa ng masama. Richard, panigurado akong malaki ang magagastos mo sa amin. Gaya na sabi ko sa iyo kanina, kulang pa ito. Matapos nilang kumain at namili ng mga pagkain sa mga bata ay dumiretso na sila sa isang shopping mall para bilhan ng mga bagong damit ang dalaga na akma sa kanya. Mas lalong lumitaw ang ganda mo, Laika. Pero kahit hindi ka man nakasuot ng ganyang ganda, ang totoo, maganda ka pa rin. Siguro marami nang naligaw sa'yo o baka naman may boyfriend ka na. Naku, Richard, boyfriend? Wala pa akong boyfriend. Wala akong oras sa mga ganyang bagay. Mas gugustuhin ko pa ngang igugol ang oras ko sa mga bata. Kung ganun, kung may manligaw sa'yo, pwede pa pala. Depende kung makatulong sa akin at higit sa lahat, responsableng tao. Richard, maraming salamat sa mga nabili mo sa amin. At saka, ang mamahal ng mga ito, yung tungkol naman sa ino-offer mo sa akin, pag-isipan ko na mabuti. So paano? Dito na lamang ako. Teka lang, Laika. Ano bang totoo mong pangalan at paano kita mahanap? Ako nga pala si Laika Sanchez. Diyan lang ako nakatira sa may Bagong Bayan Street, yung unang bahay. Sige, Laika. Masaya ako at nagkita tayong muli. Pwede ba kitang dalawin minsan kapag wala akong trabaho? Oh, sige. Wala namang problema sa akin. Ito nga pala ang contact number ko. Para naman makapaghanda ako. Sige na, Richard. Bababa na ako. Teka lang, Laika. Mag-ingat ka. Biglang hinalikan ni Richard ang bisngi nitong si Laika. Kaya naman, nabigla ang dalaga. Sige na, Richard. Alis na ako. Pagkababa ni Laika ay napangiti itong si Richard. Inakala niyang magalit ito sa kanya. Samantalang habang papalakad naman ang dalaga, ay hinawakan niya ang kanyang pisngi at napangiti. Ito kasi ang unang pagkakataon na may humalik sa kanyang lalaki. Ano kaya ang kahantungan ng kanilang pagtatagpo ni Richard? Tatanggapin kaya ni Laika ang offer ni Richard na mag-aaral? Ito na ang magiging sekretary sa kumpanya sa mga Belmonte. Matatanggap kaya ng kanyang lolo at lola na si Laika Sanchez ang kanyang napili? Kaya mga kaibigan ay huwag nating kaligtaan ang susunod nating eksena sa ating part 5. Abangan!